Araw-araw sakit sa ulo ng mga driver sa Cebu ang matinding traffic. Problema rin ang umano'y kawalan ng disiplina ng mga driver sa lansangan. Higit isang dekada nang nagmamaneho sa Metro Cebu si Mang Pedro. Iba-ibang sasakyan na rin ang kanyang dinala. Daing niya, may mga motorista talagang hindi nagbibigay galang sa kapwa motorista. Yung mga motor, overtake sa tagiliran na yan, tapos may overtake dito. Naniniwala ang taxi driver na si Mang June na lumalala ang problema sa trapiko dahil may mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Nagpabigat din daw sa trapiko ang pagsulputan ng mga establishmento. Ang dating kalahating oras na biyahe mula Mandawi City hanggang Cebu City, 1 oras na raw ngayon. Marami naman yung mga sakyan ng takbo niya, mag-traffic, wala tayong magawa. Sinasalamin ang mga hinaing nila Mang Pedro at June sa problema sa pagmamaneho sa Metro Cebu. Sa pag-aaral ng Waze, nangungunang Cebu City sa worst city to drive in the world. Nag-improve naman ang Manila na naging worst city to drive in nung 1 taon. Tanggap naman ang hepe ng Cebu City Transportation Office na mas malawak ang hamon sa pagresolba sa problema sa traffic dahil sa malagong ekonomiya ng Metro Cebu. Pero ayon kay Attorney Rafael Yap ng Cebu City Transportation Office, bumaba ang resulta ng Cebu dahil sa ilang impormasyong hindi na isama sa survey. Naniniwala siyang tumaas ang Metro Manila dahil kumpleto ang kanilang index. Umaasa siyang maayos din ito ng mga Waze users sa Cebu. Sa ngayon, pinag-iigting ng CCPO ang kanilang monitoring sa pagdakip ng mga traffic violators. Magdadagdag din sila ng mga traffic enforcer. Inaasahan din niya na makakatulong ang bus rapid transit at ang pagpapantay ng ikatlong tulay para maibsan ang congestion sa Cebu City. Bukod sa Cebu City at Manila, isa rin sa pasakit sa mga motorista ang Angeles City sa Pampanga. Kaya magkaroon tayong flyover. Hindi ako makapag-park eh. Lumalabas din sa survey na pinakamagandang magmaneho sa the Netherlands na sinundan ng France. Naging basihan nito ang lagay ng trapiko, kalidad ng road infrastructure, kaligtasan ng mga motorista at pasahero, gas stations sa paligid, parking area at presyo ng produktong petrolyo. George Calipon, ABS-CBN News.